Samantala mga kapuso, mahigit 200 milyong pisong halaga o 255 million pesos na halaga ng mga agricultural inputs ang handang ipamahagi ng Department of Agriculture kasunod nga po ng pagkakadapa ng sektor ng agrikultura dahil pa rin po sa Bagyong Tino. Narito po ang aking unang balita. Sa lawak ng pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, hindi nakaligtas maging ang sektor ng agrikultura kabilang ang pangingisda. Inaalam pa ng Department of Agriculture ang mismong halaga ng pinsala, pero tiyak nang aabot ng 100 hektarya ng pananim na ginagawang asukal at 500 hektarya ng mais ang nasira. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., nasira rin maging ang ilang high-value crops. Buti na lang daw ay naani na ang malaking porsyento ng palay. We're already almost 90% harvested all over nationwide. Ang sugar may tama ng konti due to flooding and it's very unusual nga na may naging flooded areas dun sa Negros, no? Mas malaki yung tama sa high value crops in isolated places. Pero ang mas nasalanta raw ay ang mga palaisdaan at mga gamit ng mga namamalakaya. We are also ready to deploy yung mga Bureau of Fisheries vessels to assist them and rebuild their vessels and yung kanilang mga bigay ng fishing gears, mga payaw. Minomonitor na raw ng DA ang mga presyo ng produktong pang-agrikultura sa mga rehiyong pinakaapektado. 255 million pesos na halaga ng agricultural inputs ang handa raw ipamahagi ng DA sa mga magsasaka at mangingisdang nasalanta. It covers yung seeds, fertilizers, fingerlings, some pesticides, fishing gears, para sa mga fisher folks natin and mga gamit pambangka. Then may survival and recovery loan program tayo, 25,000 pesos. Loanable amount payable in 3 years para maka-replant sila, makabangon. Tutulong din ang Department of Agrarian Reform. Farm to market roads, yung mga irrigation, at namimigay din kami ng mga farm machineries and equipment. Kami na ang nagsisilbing middlemen ng mga agrarian reform beneficiaries. Mahigit sa 1 billion na ang amount na binibili, no, ng mga malalaking ahensya ng gobyerno. Makatutulong din nila ang dalawang executive order na epektibo na ngayon. Ang Executive Order 100 na nagtatakda ng floor price ng palay o pinakamababang presyo nito para hindi bagsak presyo at di malugi ang mga magsasaka. Yung EO 100, yung setting of the floor price, definitely helps yung sitwasyon ng ating mga farmers dahil ngayon may reference price na kailangan sundin. Gayon din ang Executive Order 101 na ganap na magpapatupad ng Sagip Saka Act. Now with the Sagip Saka Act, kahit na ang LGU, pwede nang bumili ng palay direkta sa mga magsasaka and national government na wala ng public bidding. Mapipilitan ngayon ang trader na sumabay. Dahil may inaasahan pang susunod na bagyong paparating, nakatutok at inaabangan din daw ng Department of Agriculture at iba pang ahensya ng pamahalaan ang posibleng maging epekto nito. Utos sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos mag-deploy ng mas maaga para handa sila. At paalala pa raw ng Pangulo, expect the worst but act immediately. Ito ang unang balita. Mariz Umali para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.